babalik din tayo maya-maya, no? Pero ngayon, napag-usapan natin siyempre yung nabalita na nagpunta raw ng hospital si Marcos Jr. at siya ay na-diagnose na meron siyang diverculitis. Diverculitis. Na unang-una po, yung taong bayan, may karapatan talaga para malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente. Kasi siyempre, ang presidente ang pinakamataas na opisyalis ng bayan at siyempre yung kalusugan niya ay magdedetermine kung kaya pa niyang gawin yung katungkulan niya bilang presidente. No? So, dapat talaga magkaroon ng transparency, no? Hindi gaya nung nangyari nung nagkasakit ang tatay niya na si Marcos Jr. na talaga palang meron ng kidney failure at kung ano-ano ng sakit tinatago pa, no? At pilit lang talagang binubuhay ng mga panahon na yon, no? So, ang sakit ata ni Marcos Jr. Sr. noon lupus na itinago nila sa tao, no? Dahil ayaw nila na malaman na malapit na pwede nang pumanaw yung kanyang ama ng mga panahon na yon. Dahil kapag pumanaw nga, paano pa mangyayari? Talagang yung mga panahon na yon talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan. So, nagpupumilit. Now, itong diverticulitis, ito po isang gastrointestinal disease, no? Now, ako naman, hindi doktor, pero tinitignan ko yung Mayo Clinic. Ang sabi naman ng Mayo Clinic talaga, kapag ikaw ay matagal nang gumagamit ng cocaine, yung gastrointestinal diseases ay po pwedeng mangyari. Pero syempre, ang mga epekto ng paggamit ng cocaine, lalo na long term, ang pinakamasama dyan sa puso. Kasi nga, para magkaroon ng high, talagang pinabibilis yung tibok ng puso, no? So, ang epekto niyan ay pwedeng magkaroon ng heart attack, pwedeng magkaroon ng stroke, pwedeng magkaroon ng blood clot, no? Yan yung mga physical at saka yung gastrointestinal. Yan nga yung rinireklamo ngayon ni Marcos Jr., no? Ngayon, bukod pa dyan, syempre yung estado ng pag-iisip. Pwedeng magkaroon ng paranoia, pwedeng magkaroon ng detachment from reality, at tingin ko, yan naman ngayon ay nakikita rin natin sa pagkatao, sa pag-iisip ni Marcos Jr. dahil hindi na niya naintindihan kung ano nangyari sa kanyang kapaligiran. So, alam niya, hindi na niya alam na talagang nagdudusa na yung mga taong bayan. Halos sa kalahati ng ating, mahigit pa sa kalahati ng ating mga mamamayan ay talagang naghihirap na. At saka walang patigil nga ang pagtaas ng presyo ng bilihin, pero siya parang walang problema sa mundo, tuloy-tuloy pa rin, party-party rito, singot-singot there and then, na talagang yan po talaga epekto ng cocaine, no? Kaya nga po yan pinagbabawal. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga mayayaman naman pinagbabawal. Ang sinasabi nila kasi natural daw yung cocaine, galing daw yan sa halaman, kaya kinagamit nila. Hindi nila alam na talaga ikamamatay po talaga yan. Yan po ang totoo niyan. At ako naman bilang Kristiyano, hindi ko po pinagdadasal na may mangyari sa ating presidente dahil yan po isang kasalanan, no? Pero yun nga po, nasa Biblia rin yan, na ating katawan ay templo ng Panginoon, kinakailangan alagaan, at lahat ng umaabuso, lalong-lalo na sa paggamit ng pinagbabawal droga ng gaya ng cocaine, ay magbabayad at mapaparusahan. So sa akin ngayon, dapat regular ang pagbibigay ng health bulletin kay ni Ante Claire kasi inamin na naman nila, hindi nila maitago, no? Alam mo, sa tingin ko, kung pwede nilang itago yan, itatago. Pero dahil nga kinailangan ng dalhin sa ospital at hindi naman siya po pwedeng madala sa ospital na walang nakakaalam dahil syempre napakadaming PSG niyan para pagpunta ng ospital, sinabi na nilang katotohanan. Pero nag-isip po yung mga yan kung itatago muna at hindi. At ang sabi nila, hindi maitatago yan dahil alam nyo naman, no? Dahil ang St. Luke's naman, napakadaming mga pasyente niyan. At ang balita ay dun sa St. Luke's, Quezon City din nila kasi mas malapit nga yung St. Luke's, Quezon City sa Malacanang kesa yung St. Luke's sa BGC, no? Depende rin siguro kung sino yung doktor. Pero ngayon talaga, ang dapat na aminin ng Malacanang yung estado ng kalusugan dahil nga sa paggamit ng cocaine. Naku naman, no? Lahat naman ng tao titingin lang kay ChatGPT kung posible na yung kanyang karamdaman ay dahil nga sa cocaine. Posible naman po yan dahil long-term effect talaga yan ng cocaine. At ang dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na yung estado ng pag-iisip. Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Dahil talagang ang long-term use ng cocaine, nagkakaroon ka ng panibago o ibang bersyon ng realidad na parang malayo na sa realidad yung mga iniisip mong nangyayari sa iyong mga paligid. At yan naman po ay nakikita natin dahil tignan nyo, talagang
Gusto niya makisali sa gera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Bakit natin babantayan ng Taiwan? Bakit tayo magpapakamatay sa mga Taiwanese, no? Bakit niya hinahayaang gamitin ang teritoryo natin ng mga dayuhan at bakit nga niya tayo kakalikarin sa gera na wala naman tayong kinalaman, no? Tapos ano pa yan, no? Ang sabi ni President Trump, napakagaling mag-negotiate ni Bangag Jr., no? Pero halos sa 20% taripa ang sinisingil sa lahat ng pagpasok ng mga kalakal na binibenta natin sa Amerika, samantalang ang mga Amerikano di natin sinisingil ₱1. Yan daw yung napakagaling na negotiator. Napakagaling na negotiator para itangkilik ang interes ng mga Amerikano kaysa ng mga Pilipino. So tingin ko, sila naman ay nagkaroon ng partial transparency dun sa karamdaman ni Marcos Jr. Let them go all the way. Kasama na yan sa health bulletin, talagang yung estado ng kanyang pag-iisip. At saka, dyan na naman, uulitin na naman natin, no, yung hair follicle test. Dahil talagang hindi na maitatago ang epekto ng cocaine. Lalabas at lalabas yan. So, ang akin na lang is bukod doon sa sinabi ni Marcos na talaga wala kasi nag-aalaga sa kalusugan niya. Paano naman may mag-aalaga sa kalusugan niya? Ilantaran daw ang paggamit na pinagbabawal na gamot dyan. Di ba nga sabi ni Cathy Binag doon sa tahanan nila sa Forbes Park, talagang ang mga bisita inaalok ng cocaine, no? Hindi ko maintindihan na para bagang putahe lang yan sa pagkain, parang aperitif, parang appetizer, no, sa kanila, no? Pero yan po talaga ay gawain ng mga mayayaman, yung mga pinagbabawal na gamot ay tinuturing nila na parang appetizer, no? Pero yun nga ang problema kasi presidente na siya. Napabalita nang siya estudyante sa Inglaterra, na kilo-kilo ng cocaine ang binibili niya para sa mga kasama niya sa bahay. Pero noong mga panahon yun, hindi siya presidente. Siya estudyante. Wala siyang pananagutan sa taong bayan at saka wala siyang mga problema na dapat bigyan ng solusyon, no, para sa taong bayan. Ang kanyang problema lang yung kanyang sarili, no? So wala tayong pakialam yung mga panahon na wala siya sa gobyerno at siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayon siya ay presidente naman. Ano ba yan? Yan ba ang gaganti niya doon sa tiwalang binigay sa kanya yung pagkakataon na ibangon ang pangalan ng mga Marcoses, yan pa ang igaganti niya. Ang talagang bisyo, dahilan na para bagang wala tayong presidente na in charge. Talaga naman po, tignan niyo ang mga problema sa Pilipinas, ha? Parang wala talagang presidente. Pang-araw-araw na problema. Yung walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, yung problema ng traffic, yung problema ng korupsyon. Parang walang gobyerno. Kasi nga, may sariling mundo ang ating presidente. At yung sariling mundo na yan ay dahil nga sa pinagbabawal na cocaine. Hindi ko pa maintindihan kung talagang hindi siya makatigil sa cocaine at gusto talaga niyang manatili dun sa make-believe world niya na nakikita lang niya kapag siya ay nasa impluensya ng cocaine, pwede naman yun. Kung gusto talaga niya yan, dahil matanda na siya, no? Sus Mariose, 60 anyos na ata siya. Pero ang kinakailangan niya, magbitiw. Dahil yung artificial na mundo niya na induced na cocaine, yan ang dahilan kung bakit lalo tuloy nalulubog sa kahirapan ng Pilipinas. Ano ba yan? Pati Cambodia, naunahan na tayo pagdating sa tourism receipts. At soon, pati sa ekonomiya, talagang maiiwan na tayo ng Cambodia. Ang ibig sabihin sa Southeast Asia, ang naunahan na lang natin, Timor-Leste, Myanmar, Laos. Ano ba yan? Samantalang dati, ang Pilipinas talagang nadaig pa natin nung may punto sa ating kasaysayan na mas malakas pa ang ating ekonomiya kaysa sa Japan. Tapos naging number 2 tayo, tapos naging number 3. Ngayon, we are 4th from the bottom in ASEAN. Talaga pong nakakaabala na yan, na ang ating ekonomiya ay mas malakas na lamang sa 4 na bansa. At ang 4 na bansa ay Myanmar, Laos, Timor-Leste. No? At ngayon nga, hindi pa sigurado kung talagang mananatili na ahead tayo ng Cambodia dahil sa tourist arrival lang kung maarangkada ang Cambodia. Alam niyo naman talaga, basta mataas ang dating ng mga turismo, yan yung tinatawag kasi ng low-lying fruit. Madaling kumita dyan. At kapag maraming turista, maraming hanap buhay na nagagawa para sa taong bayan. Pero kapag vavangag-vangag ang presidente, walang gusto dumating. Bakit? Yan. Dahil nga meron siyang make-believe world, ayun na nga, nagkakagulo na sa ating mga komunidad. Balik na naman ang paggamit ng droga. Kasi nga, he's leading by example. Dahil sinabi na ng sarili niyang kapatid na siya nagdodroga, anong iisipin ng mga drogista sa ating lipunan?
abay, okay lang maging durugista dahil durugista yung presidente. Di ba? Eh kung presidente, di naman nakukulong, wala naman nangyari sa kanya, sinasabi ng kapatid na durugista, eh di sila rin, magdurug-durugista na rin sila. 'Di ba? You lead by example. Kung ikaw ay talagang babangag-bangag, pati yung mga kababayan mo magbabangag-bangag. At ang mangyayari diyan talaga, naku, laganap na naman yung mga krimen, yung mga krumalduman na ginagawa ng mga tao na wala sa tamang pag-iisip. Oh, at saka hindi natin alam talaga kung anong pupuwede niyang gawin habang siya ay wala sa tamang pag-iisip. Yung pagkakalagkat sa giyera, isa na yan. Eh mabuti sana kung papadadala lang niya sa giyera yung 3 niyang anak. Ako okay lang yun, padala mo yung 3 mong anak. Hindi ko naman alam talaga kung sila ay meron ding mga bisyo, no? Pero ang sabi nga nung mga nakakakita, eh talagang it's a household thing daw sa tahanan nila diyan sa Makati. Oh, nakapagtataka ba yan kung alam natin, kung malalaban natin na lahat sila. Merong mga reports na nagsasabi na itong congressman daw ay ganyan din ang bisyo. Ay, ako, hindi ko po alam kung totoo yan o hindi. No? Pero siguro nga kung ang paggamit ng droga ay talagang tanggap sa kanilang pamilya, ay hindi malayo na ang buong pamilya ay gumagamit din. Eh, di ba nagalit nga si Madam Aimee dahil nga ang sabi ni Manang Aimee, eh pati yung mga anak niya, eh hinihimok na gumamit din. Eh mga sports-minded athletes pa naman yung mga anak ni Manang Aimee, no, na talagang taliwas sa kanilang lifestyle dahil sila ay naniniwala sa value ng palakasan na gumagamit ng pinagbabawal at droga na nakakasira ng katawan. So talagang alam mo, babalik at babalik tayo doon sa katotohanan na ang kinakailangan i-anunsyo ni Auntie Claire eh yung paggamit niya ng cocaine na dahilan na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pamumuno ng isang bansa. Uulitin ko, yung ating saligan ng batas naman ay nanigurado na hindi mangyayari na walang leader ang Pilipinas. Kaya nga po, meron tayong vice president. At mabuti naman po ang vice president natin ngayon ay nagtambalan sila. Ibig sabihin, may tiwala talaga si Marcos kapag hindi na niya kakayanin, eh sasaluhin ni VP Sara. Eh yan naman paggamit ng droga niya, eh hindi naman ako naniniwala na yan ay nagsimula lamang nung siya presidente na. Nung kumakandidato pa sila at unit team pa sila, alam po na yan na talagang alam niya na may bisyo siya. At siguro kaya naman niya pinili rin si Inday Sara bilang vice dahil alam niya na pag hindi siya tumagal dahil sa kanyang bisyo, eh meron naman maaasahan na sasalo. At yan nga si BP Sara, eh ba't hindi pa niya ngayon ibigay? Dahil yan naman talagang dahilan ba't niya pinili. Dahil alam niya na may kakayahan itong BP Sara na maging presidente pag siya ay nawala na at alam naman niya na malaking posibilidad na hindi niya matatapos ang kanyang termino dahil nga sa bisyo niya. Alam mo, pag umabot ka na ng 60 anyos at talagang ambisyon mo mula pa nung ikay nag-aaral ng kolehiyo, hindi mo na talaga siguro matatanggal yan. Siguro para ikaw ay mag-rehab dyan, bibigyan ka ng ibang gamot para ma-counter yung mga withdrawal symptoms ng cocaine. Pero kung talagang kabahagi na yan ng sistema mo, ay mahirap nang matanggal yan. Baka nga ma-induce pa yung iba pang health issues pag biglang tinanggal. Pero ewan ko kung anong dapat gawin dyan, but gawin na lang yan dapat niyang gawin dahil malinaw. Hayan na, nahuhospital na siya. Yan naman ay hindi dahil siya ay puspusang nagtatrabaho. Alam naman natin yan na party-party lang. Party lifestyle eh. Yan ang ating pinili bilang presidente. Uniko iho na talagang party-party ang kanyang kinagisnan. O dahil dyan, hindi naman niya napupuyat dahil siya ay nagpupuyat habang naghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Nagpupuyat yan dahil nga mga sessions kasama ng mga kapwa-bangag at pa-party-party, di ba? O, kaya hindi nagtataka na yung kanyang kondisyon eh dahil din daw sa matinding pagpupuyat at sa patig eh kasi nga kulang sa tulog. At alam niyo ba, yan talaga ay epekto rin ng cocaine kasi yung cocaine parang nagbibigay ng high. Pag ikaw high, mataas ang heartbeat mo, mataas ang blood pressure mo, hyper ka. Natural, hindi ka makakatulog pag ikaw ay hyper. Dahil yan ang epekto ng cocaine. O, di ba? Kaya nga, ang dapat gawin ni Marcos Jr. talaga, maging tapat sa kanyang sarili. Alam na natin, hindi na niya kaya. Kasi wala ngang solusyon na lumalabas habang nagdudusa ang taong bayan. Siguro, kung gusto niya talagang tayo'y magkaroon pa ng mga alaalang mabuti tungkol sa pamilyang Marcos, ang pinakamagaling niyang gawin,
ay yung pinaka-kinakailangan ng bayan, ibigay na nga ang pagiging presidente kay BP Sara na walang bisyo at least. Alam niyo, hindi perpekto si BP Sara. Sa totoo lang, siya ay, ang karanasan niya ay isang mayor ng Davao at siguro marami pa siyang dapat matutunan. Pero mas mabuti po yan na kaya niyang matuto. Hindi gaya nung merong bisyo na hindi na po pwedeng matuto kasi nga naging sagabal na sa pag-iisip. So hayaan natin na matuto rin si Sara on the job. Alam ko na may mga larangan na kinakailangan talagang ah, pagtutukan pa ni BP Sara. Ano yan? Well, bilang isang mayor, wala naman siya naging karanasan pagdating sa international relations. O bilang isang presidente, bilang head of state, wala rin siya masyadong kaalaman dito sa international law. Tapos siguro dahil siya ay isang abogado at saka ang kanyang undergrad ay medical field, no? Kinakailangan din na mag-brush up sa economics, no? Dahil syempre pinaka-importanting problema natin ngayon ay yung kabuhayan ng taong bayan. Pero ang mabuti kay Inday Sara bilang isang college graduate, bilang isang lawyer, merong disiplina para mag-aral. Yan ang importante. At yan naman ang wala ang Marcos Jr. Kasi nga ni hindi natapos ng college. Ni wala siyang disiplina na makatapos ng kolehiyo. Alam niyo yung pagkatapos ng kolehiyo, hindi naman ibig sabihin niya alam mo na lahat eh. Ang ibig sabihin niyan, trainable ka kasi meron ka ng disiplina para tumutok at mag-aral. Ibig sabihin niyan, trainable ka pag ikaw ay natapos ng college. Eh si Marcos Jr. hindi nga natapos ng college. Hindi siya trainable at bukod pa sa hindi trainable, may bisyo pa na nakakaapekto sa kanyang tamang pag-iisip. So bagamat hindi perpekto ang Inday Sara at talagang she has to brush up on economics, on international relations, on international law, meron naman siyang sapat na kakayanan para matuto. And she has the willingness to learn. Yan ang importante. Kasi meron siyang pagnanasa na talagang gawing mas mabuti ang buhay ng mga Pilipino. Kinakailangan meron kang ganyang pagmamahal at meron kang ganyang pagkalinga sa iyong mga kababayan na hahanap ka talaga ng solusyon. At para makahanap ng solusyon sa kahirapan, una-una kinakailangan talaga mag-brush up session on economics kasi ang economics naman talaga ay siyensya. So yung pagtaas ng antas ng kabuhayan, yan ay nakabase rin sa siyensya. Nakabase yan sa law of supply and demand, nakabase yan doon sa paggamit ng kaba ng bayan para ma-stimulate ang ekonomiya. Ang tinatawag natin dyan ay macroeconomics, bukod pa doon sa microeconomics. So lahat yan po pwedeng pag-aralan ni Inday Sara dahil napatunayan na niya na siya ay trainable, hindi lang dahil siya ay natapos ng kolehiyo, kundi siya ay naging abogado pa. Kaya niyang mag-aral at kaya niyang matuto. Pero Marcos Jr., siya kasi talaga, number one, may edad na. Mahirap na talaga. Pangalawa, meron ng sagabal sa pag-iisip dahil yung napakatagal niya paggamit ng cocaine, talagang yan po ay nakaapekto na sa pag-iisip. Baka nga meron na rin brain damage yan eh. Ako hindi ako naniniwala na ang epekto lang ng cocaine ay sa puso, sa stroke, sa gastrointestinal diseases. Tingin ko, pati yan sa mental, meron na rin yan. Meron talaga yung brain damage nangyayari dahil yung mga chemicals na talagang hindi dapat nasa utak, narariyan na yan. Kaya nga ang tawag natin, vangag, di ba? Wala nang sense of reality. Kaya nga uulitin ko, kung ang panawagan ni Amy Marcos ay magpahinga na, magpagaling, ako naman, kung meron pa siyang pagmamahal sa pangalan ng kanyang ama, mamahalin pa rin siguro siya na taong bayan matapos niyang linustay ang pagkakataon na ibangon ang pangalan ng Marcos kung gagawin niya ngayon ang isang napakamakabayaning bagay at yan ay pag-amin na hindi na niya kayang mamuno, ibigay na ang pagiging presidente kay Inday Sara, baka mapatawad pa siya ng taong bayan. Pero kung siya talaga ay magmamatigas at dahil gusto lang niya ng bisyo, gusto lang niya ng luho at gusto niyang tuloy-tuloy ang korupsyon at siya ay magpumilit na manatili sa pwesto hindi lang hanggang 2028 but beyond, naku, pagpalain na lang siya ng Panginoon. At ngayon naman, kasama na rin sa aking panalangin na pagpalangin siya dahil yung kanyang ginawa sa kanyang katawan, pagsira sa kanyang katawan, meron po yung kabayaran. At ngayon nakikita na natin, nagbabayad na siya sa kanyang pag-abuso sa kanyang katawan at sana naman, huwag niyang kaladkarin ang sambayanang Pilipino
kung saan man niya gusto mapunta dahil sa kanyang bisyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Napakadami pong nanonood sa atin ngayon at alam ko naman kasi lahat kayo naaabala na. Huwag po nating pagdasal na may masamang mangyari sa kanya. Tayo'y Kristiyano. Pagdasal na lang po natin, thine will be done. May dahilan po yan. Bakit pinayagan niyang makabalik ang mga Marcos? Siguro ay para maturong leksyon sa atin na dapat tayo ay natututo na sa ating kasaysayan. Huwag nang nagpapabudol muli. Pero tingin ko, kung yan ang gusto ng Panginoon na mangyari, natutunan na natin yan. At sama, Lord, please, deliver us from evil. Redeem us and take us to a better place from where we are right now. Yes, DJ Chacha, magandang umaga sa iyo. And of course, kay Manong Ted Filon, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Kumusta ka na, Kong-Sek? Yes, Kong Ted, pinapakinggan kita. Sana bumalik ka na ng Kongreso. Kailangan itong mga bagong, kailangan itong mga bagong talagang reforma dito sa nangyayari sa atin. Tama yung mga binanggit mo lahat. Itong mga nangyayari sa proyekto. In fact, yung second complaint, yung Makabayan Block, yung parametric na sinasabi lang, ngayon lang ako nakita, no? On average, 2 bilyon. Bawat distrito, hindi nangyari ito ng mga panahon natin na yung National Infrastructure Program, parang naisintampi na eh. Kanya-kanya nang gawaan sa distrito. Kaya itong mga pangunahing proyekto katulad ng subway na hinihintay natin, yung Laguna Lake na connecting road, yung Panay Guimaras Road, lahat ito nasakripisyo dahil sa ginagawang panggugulo dito sa pondo natin. Sige, may unang tanong muna si Chacha, Kong-Sek. Yes po, Kong-Sek ang tawag sa inyo ni Manong Ted. Congressman at Secretary. Ayun na nga. O sige, Kong-Sek na lang din po tawag ko sa inyo kahit di tayo masyadong close ha, Kong-Sek. Yes, DJ Chacha, First time of ko course. makakausap si Kong-Sek Mike Defensor ngayon eh. Kong, eto nga Attorney Mike, hindi tinanggap. Attorney Mike. Ay, sorry po, Kong-Sek. Hindi ko pala yung Attorney Mike. Sorry po, nalilito na ako. Kong-Sek, sir, meron po kayong i-file last week kasama po yung ibang mga kasamahan ninyo na impeachment complaint for Pangulong Marcos Jr. pero hindi po ito tinanggap ng Office of the Secretary General. Ngayong araw, ano pong plano ninyo? Kagaya po ba ng Makabayan Block? Kayo po ba ay maghahain ulit ngayong araw ng impeachment complaint? Actually, DJ Chacha, kahapon pa nag-uusap kami ng mga kasama ko and in fact ngayon, mag-uusap kami, pupunta ako sa kanila ngayon. Dahil nga kailangan kami magkaroon ng desisyon kung anong gagawin. Ako personally kasi hindi ako inclined na bumalik pa sa Kongreso kasi napaliwanag ni Manong Ted Filon kanina yung proseso. Sinabi nga niya na itong first complaint na i-refer na sa Speaker's Office. So today, ang gagawin nila dyan, i-refer nila yan sa rules, nabanggitan ni Kong Ted, Rules Committee, and then from the Rules Committee, babalik sa plenaryo to para i-refer na sa Justice Committee. Ito na yung tinatawag na initiation ng first complaint. So lahat ng mga sumunod na mga complaints, hindi na kasama, wala nang bisa. So ito yung isang bagay na tinitingnan namin, ako personally, kasi parang ang pakiramdam ko, ayoko nang sumama sa moro-moro nila kasi the fact na hindi tinanggap para sa akin at yung unang complaint lang ang pinayagan nila at agad-agad ibinigay sa Speaker's Office, palagay ko talaga may moro-morong nagaganap na ang papalabasin nila, nahuli kami. Hindi naman po totoo yun. Sa saligang batas natin, malinaw yan, ministerial ang Secretary General's Office. Yung pong pag-receive lang, kinausap ko yung OIC noon, si Executive Director Salonga. Sabi ko, Attorney Salonga, baka pwede mo namang i-receive. Sabi niya, I'm not authorized. Sabi ko, pwede bang dito sa receiving area ninyo, pa-receive ko lang doon sa tao. Sabi niya, wala pong authorized dito na tumanggap. Alam mo naman, DJ Chacha, na yung mga opisina ng gobyerno, kahit anong sulat, pag may reklamo ka, o may nakikita kang mali, o meron ka lang gustong isulak, ministerial yun na pag-receive, lalo pag ganitong kasensitibo na talagang impeachment at medyo parang hinaharangan mo, hindi pala medyo, talagang nireject mo, hindi mo tinanggap, masama para sa akin yun. So you're saying hindi na po kayo pupunta doon dahil obviously kahit pumunta kayo doon parang wala na lang? Ano ito? Arte-arte na lang? Kasi ang mangyari kasi diyan, pag pumunta kami doon, para kaming nakibahagi doon sa gusto nilang setup, doon sa gusto nilang palabasin na may naunang impeachment. Kasi ang dapat first day ngayon
So, yung ngayong araw, lahat ng mga nagpa-receive ay kasama doon sa mga unang file. Paano kung yung una nilang ni-receive, dadalhin lang plenaryo o sa rules muna, tapos plenaryo, pagkatapos ni-refer sa justice, parang wala na. Nauna talaga yun. Papalabasin lang nauna. Yun yung ayoko mangyari na parang nakisama pa ako doon sa kanilang script o doon sa kanilang ginagawa. Oh, so whatever is going to happen today for you, this is just purely scripted. Hindi na kayo magsasayang ng oras, hindi kayo magpapagod. Hindi po ba sayang naman yun kung sakali man napupunta kayo, what if tanggapin po, sir? Hindi po ba? Tatanggapin ngayong araw ang balita, papasok po ngayon si Secretary General Garafil. Ayaw niyo po bang tumulad dun sa isang grupo na susubok po ulit na maghain ngayong araw? Nung mag-usap kami ng Makabayan Black, kasi nung nauna sila may tumawag sa akin mga kaibigan natin, sabi nila, hindi tinanggap. Sabi ko talaga, so nag-usap kami nung kinatawan ng Makabayan Black. Sabi ko, anong nangyari sa inyo? So sabi ko, Kong, anong nangyari? Sabi nila, hindi kami tinanggap and nag-iwan kami sa loob. So nung malaman ko ito, sabi nila sa akin, magpa-file pa rin sila sa Monday. In fact, ang reaction ko pa kaagad, doon sa kinatawan, kung resistang kausap ko, sabi ko parang ayoko na makisama dito sa ginagawa nila. And ngayon ko lang nakita tong ganitong pangyayari o yung ganitong pagkilos ng Secretary General's Office na sa kabuuang Kongreso. They cannot just be Secretary's Office. It is part of the House of Representatives. And for me, talagang liderato ang may gawa nito. Kung di man Malacanang mismo ang involved, yung liderato ng Kongreso ang talagang hindi pumayag sa nangyaring to. So kung gagawin ba namin yon, pag-usapan namin ngayong umaga. Ayun, sige. So kumbaga wala pa pong penal dito na desisyon, pero kung kayong tatanungin, yung nga po ang gusto ho ninyong mangyari. Pero no bang Friday, as in wala po kayong copy na receive man lamang po nino man doon sa Secretary's Office? Wala, Ted kasi nung nangyari in fact may video kami nung kompleto. Sabi pa nga ng OIC, pwede ba huwag tayo mag-video? Ayaw pumayok ng mga abogadong kasama namin. Kinausap ko siya sabi ko, pwede bang pa-receive lang kahit sino dyan sa inyo? Ayaw nila at hindi daw pwede. So nung nangyari yon, sabi ko, kahit mag-iwan, huwag tayong mag-iwan kasi babasura lang Walang visa yung walang visa yung gagawin namin na pag-iwan. So walang receive, walang iniwan, and walang reaksyon o pagtanggap ang ginawa ang Secretary General. Okay. Sige, doon po sa pahayag ng isang yung isang miyembro ng Kongreso na no endorser, no complaint. Kayo naman, meron kayo endorser, di ba? Sa inyong complaint? Meron, Kong Ted. In fact, ang nangyari pa nga noon, yes. In fact, Manong Ted, ang nangyari noon, nasa opisina nga kami nung isang kinatawan At nandun kami naghintay, hinintay namin matapos sa Makabayan Black at bumaba kami. Meron pa kaming isang kasama. Ang nangyari kasi ngayon, tinatawagan nila ang bawat isa at pinipressure, kinakausap. So ang sabi ko doon sa isang kongresista pa, huwag ka munang bumaba dahil kung hindi naman tatanggapin, walang point na magkaroon ka ng pagpirma ng resolution of endorsement. So, nandun naman siya the whole time. Tapos, yun nga, nung hindi tinanggap, nakita lang kami after at nag-usap na lang na gano'n ang nangyari. Pinaliwanag ko yung naging proseso. Opo, tama ho ba? Para nakita ko po doon sa visuals ninyo, kasama nyo si Congressman Marcoleta. Oo, tama ho ba? Nakita ko siya Siya ho ba ang endorser nyo? Katulad ng binanggit ko, Kung Ted, ayaw pa namin sana sabihin pero tama ka, hindi ko naman na i-deny na kasama namin siya the whole time, and in fact, maging sa pagbaba, sinamahan naman niya kami, pero nung pumasok na kami sa Secretary General's Office, kami na lang yun ng mga complainants. Okay, opo. Kasi nga, kumbaga, kung in case lang ho matuloy ang inyong grupo, kahit na hindi ka sumipot doon, Kong Mike, sigurado meron kayong endorser, kasi nga, yun ang requirement po kapag ho mga pribadong mamamayan, dapat po duly endorsed by a member of Congress. Yes, in fact, Manong Ted, yung aming resolution of endorsement, nakaprepare din to dahil nga di ba meron tayong sinasabi, yung binanggit mo nga kanina, form and substance. So hindi lang basta-basta may mag-endorse, talagang dapat nasa tamang forma yung aming ipapasok na impeachment complaint sa Secretary General's Office. Opo, sige. So, kasi po din, ang isa po sa mga interesting doon sa mga naging panayam sa inyo na binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa
paunang kumbaga preliminary investigation po ng Justice Committee si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka. Dahil parte ng aming i-final na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos. Yung sinasabi niyang 2 billion, buwan-buwan na ni-require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Saldico. Tama? Kung Ted, si Saldico mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung, yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ng kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong Tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba, dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo, kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pagkikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila at medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago, kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary, as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo, o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin . Yes, kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa kabilang linya.
Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ted, ayoko nang banggitin. Baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin. Pero hindi ako worried kay Saldi ko, ha. I mean, siya naman nasa ibang bansa. Pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano Opo. yung relasyon nila. Pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino itong mga malalapit sa kanya. Kay Saldi ko. Opo. Yes. Opo. Sir, ito hong, nung nakausap mo siya, nagtanong ka pa sa kanya na, hinahanap ka dito. Sabi mo, babalik ka daw. Sabi ni Secretary Remulla, meron ng mga pare na intermediaries din. Susuko ka daw o makikipag-dialogo ka daw. Makikipag-dialogo ka daw. Hindi ka ba sa kanya, nakipagbalitaan, Kong? Actually, Manong Ted, talagang gusto kong itanong sa kanya yan. Pero ang iniisip ko naman, parang baka hindi naman siya umamin sa akin. Pangalawa, baka may ginagawa nga siyang paglinya. Nung matanong ko yung ilang malapit sa kanya, ang sinasabi, wala din silang confirmation. So hindi ko alam kung talagang ginawa niya yung sinasabi niya or meron talagang baka meron lang nagmamagaling o tumutulong sa kanya tungkol dito. Pero as to siya mismo, parang wala naman akong narinig. Opo. Sabi pag-uusap. Okay, sige po. So ang mukha pong agad ng binaril yung sinasabing plano na yan na humarap yata sa isang forum ang chairman ng Committee on Justice at under the rules nga hindi pwede yung online na pagtestimonya, dapat harap-harapan under oath at maybe subjected nga to cross-examination kung sakasakali. Ngayon pa lang po sinasabihan na hindi pwede yun. Ano yung masasabi doon, Congressman? Congsec? Una sa lahat, maraming precedent dyan sa rules natin sa Kongreso na pinapayagan yan. In fact, even nung panahon namin, I was chairman of the Public Accounts Committee, vice chairman ako ng Good Government Committee ng Kongreso, ginagawa naman yan. Kaya nga ang sinasabi, it should be under suspended rules na ialaw natin ang oath ng isang tao na maaaring walang aktual na presensya doon sa ating committee hearing. So kung papayagan nila, pwede. Ngayon, kung di nila papayagan, ayaw nila madinig ang totohanan, yan ang sasabihin nila. Kasi syempre yung House rules naman natin, very clear yan. You have to take your oath, lalo na sa isang impeachment case, at ikaw ay magpe-present up. But you have to remember na hindi strictly legal ang isang proseso ng impeachment. It is both political and legal. At kung gusto nila malaman yung katotohanan, ano ba talaga yung mga sinabi ni Saldico? At syempre, kung gusto nila talagang ibarilin yung mga sinasabi ni Saldico na kasinungalingan, ito rin yung pagkakataon na magamit nila yung House rules natin o yung rules ng gagabay dito sa impeachment proceeding na kung saan si Saldico ay pwede magsalita. Kasi alam mo, Manong Ted, ang nangyari dyan, nagsalita na yung tao kalat sa social media, alam ng bawat Pilipino. Kung ikaw ay naniniwala kay Presidente, di syempre gusto mo mapakinggan siya. Ano ba talaga itong nangyaring to? Pero kung ikaw naman din, may pagdududa at alam mong may katotohanan sinasabi ni Saldico, totoo din naman, bilyon-bilyong piso. Bawat taon sinasabi niya, 25 billion. Itong isang taon na binanggit niya, 25 billion. Pagkatapos, sumagot si Bernardo, sabi niya, hindi. Ako nag-deliver ng pera dyan. 8 billion initially. And ang total ata is about, 81 billion pesos. Bakit naman ganun? Bilyong-bilyong piso ang nawawala sa ating kabangbayan at nakukurakot lamang. Medyo unfair naman yan sa sambayan ng Pilipino at dapat nating i-correct tong nangyaring to. Sige po, may pahabol na pong tanong si Chacha tungkol po kay Orly Gutesa. Yes. Yes, DJ Chacha. Oo. Sir, meron po ba kayong ugnayan kay Orly Gutesa? Hanggang ngayon po hindi po ito nagpaparamdam sa Senado. Ang huling narinig ko, DJ Chacha, recently lang, about 2-3 days ago, mukhang maayos naman, wala naman problema sa ngayon. Ang katunayan, wala naman akong direkta sa kanyang kaugnayan. Ang nangyari, nire-relay lang sa akin. Kung hindi ko alam paano may kasama rin siyang retired na nakakapag-relay. So as of now, okay naman daw. Wala namang problema. At yun naman din ang gusto lang naman natin Doon naman sa kanyang testimony, hindi ko alam kung anong gagamitin nila. Kasi may mga nagsasabi, gagamitin daw nila yon. Yung iba naman, sabi,
hindi na daw nila gagamitin. So sa akin, again, alam mo, inuulit ko, ito lang naman yung taong hindi nakinabang sa lahat ng pinag-uusapan. May contractor, may congressman, may DPWH. Ito nag-deliver ng pera, bakit hindi nila gamitin yung testimonya at tanungin nila kung ano talaga yung nangyari at anong ginawa. Oo. So right now, safe po itong si Orly Guteza. At doon po sa kung sino man na nakakausap ninyo, kung may intermediary din kayo dito kay Guteza, may plano pa po ba siya na umattend sa mga susunod na Blue Ribbon Committee hearing Kasi ano kung daw siya, sakali man po? meron man po show cause order na. Yes po sir. Yes, napakaganda nga ng show cause order At least yung Sergeant at Arms, makagalaw tungkol dito. Sa nahuling pagkakalam ko kasi, so supposedly daw, di ba, nabanggit ko na to, nasa Philippine Marine, sabi nila wala daw doon. Sabi ko nasa MC2, yung kalang intelligence group, sabi wala na rin daw doon. So tingnan natin. Ang importante kasi, alam naman ng tao, kung gugustuhin, madaling makita ng gobyerno. And of course, yung Sergeant at Arms, may kakayahan naman niya makuha si Sergeant Guteza. Okay, sige po. So antabayan na natin yan. Sa pahabol na lang pong katanungan, Kong-Sec Mike, meron kayong event sa Sabado? Anong event ito? At inyo bang sasarahan ng EDSA? Baka ho may mga tao na maistorbo, ika nga po. Ano ho itong event on Saturday? Yes, Manong Ted. Una sa lahat, a-attend ako sa Cebu. Sa Cebu, magkakaroon ng rally yung mga tao doon. And sa aking pagkakalam, nataon nandun din yung ASEAN Ministers Meeting. So sasamahan ko sila. Babalik ako dito at sasama ako sa motorcade caravan dito sa EDSA. Ginawa naman tong Sabado para nga hindi makaapekto sa traffic. Pero hindi na to BBM resign. Impeach BBM na ang panawagan natin. Nanawagan kami na kailangan tanggalin ng Pangulo. Hindi niya na kayang manguna sa ating bansa. Grabe ang korupsyon. Tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon. Yung nakita nating nakawan, kailangan imbestigahan ito. Yung paggamit ng droga, kailangan itong tingnan. Yung pagkakadakip kay Pangulong Duterte, yung state kidnapping na sinasabi, delivery ng pera, bilyon-bilyon ang nawawala sa ating pondo. Hindi na ako naniniwala na merong pagkakayahan ng Pangulo na pangunahan pa ang ating bansa at talagang magiging malaki ang epekto nito sa ating ekonomiya at kinabukasan ng ating mga kabataan. Pero ako naniniwala na, Manong Ted, na impeach na talaga ang ating presidente dapat. Opo. Wala kayong pangamba dito na kayo po'y masama sa kakasuhan ng sedition o inciting to sedition, Kong-Sec. Alam mo, Manong Ted, ang sabi ko nga parati, eto na lang ang impeachment ng paraan namin na para kumilos ang bayan. Wala na, di ba? Hindi natin siya pwedeng filean sa ombudsman. Hindi mo naman siya pwedeng filean sa korte. Ang tanging proseso mo lamang ay ang impeachment process, hinaharangan pa nila. Kaya kung may takot, hindi. Dahil katulad mo, narinig ko kayo ni DJ Chacha, totoo naman lahat ng sinasabi ninyo Bakit tayo matatakot kung katotohanan ang sinasabi natin at yung kung ano lang dapat ang para sa ating bansa. Palala ang korupsyon. Dapat nating ihinto ito at yung puno o yung ulo ng korupsyon ay dapat tanggalin. Yan ang panatero,